Ang ukay ay politikal. Hindi magandang aspeto nito ang korupsyon, kolonyalismo at kahirapan. Sa kabila ng mga ito, may kakaibang epekto ang ukay sa Pinoy fashion at gender expression, lalo na sa mga miyembro ng queer community. Sa murang halaga, ang ukay ay nagbigay daan sa marami na maging malikhain sa pananamit. Ramdam ang epekto nito sa estilo ng mga Pilipino mula sa mga Gen Z na nagpauso ng esoteric fashion hanggang sa mga kilalang personalidad na binibida ang kanilang mga ukay-ukay of the day. Ngayon, ikumpara natin ang pamimili ng damit sa mall at sa ukay. Sa mall, nakahiwalay ang damit pambabae at panlalaki. Ang pagkakahati ng kasuotan ayon sa dalawang kasarian ay hindi palaging tugma kung paano kilalanin ng queer ang sarili nila. Medyo iba sa ukay, pagpasok mo, pwede mo halukayin lahat, pati sa mga sukatan, walang label, liban sa mga ganito. Ang pananamit ay isang anyo ng komunikasyon na nagpapakilala ng ating kasarian. At para sa ibang queer, ang pananamit nila ay pakikibaka. Sa bansa natin na hindi buo ang pagtanggap sa queer, nagsisilbi ba ang ukay na espasyo kung saan kahit panandalian lang, nakakawala tayo sa diskriminasyon? At paglabas ng ukay, sana ay bitbit natin ang mga damit bilang bandera laban sa mapangutya at mapang-api na sistema.